Sa Canada, patuloy naman ang demonstrasyon ng mga kritiko at taga-suporta ni dating Philippine President Rodrigo Duterte. Ang kanilang mga panawagan sa ulat ni Teresa Redula. Sigaw ng mga nagtipong Pilipino sa Earl Bales Park sa Toronto Linggo. Ang pagtitipo ng maraming Pilipino rito, paraan daw para maipahatid ang kanilang suporta kay dating Philippine President Rodrigo Duterte. Andito kami ngayon para suportahan ang aming mahal na Pangulong Rua Rodrigo Duterte. We still believe in the judiciary system sa Pilipinas. We don't need to bring him to the ICC court. If you commit mistake as a Filipino, let's say you should be tried as a Filipino, not with a foreign entity. Dahil matanda ni si Tatay Digong, kailangan siyang ibalik sa Pilipinas. Dagdag ng organizer, ito rin ang kanilang National Day of Prayer Vigil Rally. Panalangin para sa mabuting kalusugan, kalayaan at ligtas na pagbabalik sa Pilipinas ni Duterte. Ang pagka-aresto kay Duterte sa Pilipinas ay pag-aresto sa freedom. Bring him home. Doon siya narapat na litisin kung may kaso man i-file sa kanya. Duterte! Panagutin! Duterte! Ikulong! Bago ang pagtitipo ng mga supporters, isinagawa ng mga grupong Anak Bayan at Migrante Ontario Biyernes ang isang vigil rally at candle lighting para alalahanin ng mga nasawi sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. We're here because the international community stands in firm solidarity with the Filipino people in their victory in Duterte getting arrested by the International Criminal Court. Hindi po ito issue ng soberanya, kundi issue po ito ng kawalan ng hustisya sa ating bansa. Kasi po kung meron pong hustisya sa ating bansa, kung hindi po bulok ang ating justice system sa Pilipinas, hindi po mapipilitan ang mga pamilya ng mga biktima na pumunta at idalhin ang kanilang pakikipaglaban sa ICC. Ayon sa mga grupong ito, mali rin daw ang mga pahayag na pangkikidnapang pagkakaaresto kay Duterte. Nasabihan nga po siya ng Miranda rights, no? Nabasahan siya ng kanyang mga karapatan, pero kung makikita natin ang mga kababayan natin na unfortunately ay kinitilang buhay ng panahon ng war on drugs, sila po ay hindi napagbigyan ng pagkakataon na malaman ang kanilang mga karapatan. Inaasahan din ng marami pang pagtitipon ng mga Pilipino, supporters man o hindi, sa iba pang malalaking syudad sa Canada. Teresa Redula, Omni News, Toronto.